Mga kababayan, alam niyo ba na minsan kahit kaibigan mo, sisingilin ka pa rin sa entrance fee. Di ba may mga kaibigan tayo, kailangan mag-chip-in ka. Parang ganito ang ginawa sa atin ni President Donald Trump. Pati yung mga matatagal niyang kaalyado, pinatawan niya ng tarif. Anong kapira naman yan? Ha? Dahil nga itong tarif ay tinamaan ang lahat ng mga bansang pati kaalyado ng Amerika. O, dahil nga sa ilalim ng American First Policy ni Trump, ipinataw niya ang mas mataas na buwis o tarif sa mga produktong galing sa ibang bansa. Kaya mga kaibigan, kasali tayo. Kasama dito ang mga bakal, aluminum, at kung ano-ano pang produkto mula sa mga supplier sa buong mundo. At hindi ligtas, mga kaibigan, ang Pilipinas. Kaya mga kaibigan, kahit meron tayong binigay na libreng paggamit sa mga EDCA, binigyan tayo, pinatawan tayo. Oo, mga kaibigan, pati tayo nadamay. Parang barkada mo lang, nagalit na nag-aambag pag inuman o kahit na anong kainan. Kahit close naman kayo o kasali ka sa ambagan, kahit pa sa iyong bahay, yung ginawa yung party, kailangan mo mag-ambag. O, di ba? Pabigat kayo! Pabigat! Parang barkadahan lang. Pero higit sa lahat mga kaibigan, hindi rin ligtas yung mga malalaking kaalyado ng ating kaibigang Amerikano katulad ng South Korea at Japan, mga kaibigan. Ayan, napakalaking industriya ng Japan at South Korea. Yung kanilang automotive industry, mga kaibigan, at yung semicon, apektado. Sorry na lang kahit sila, binanatan din ni Trump. Ganong katindi yung patakaran at walang sinisino yung kanyang mga policy. Basta't para sa Amerika. Yung mga, kailan kaya tayo mag-iisip ng para sa Pilipinas? O kaya itong mga bagay na ito ay may katanungan. Bakit siya nagpataw ng tarif? At ano ang rason? Ha? Para raw protektahan ng kanilang local industries. Yung kanilang workforce ay maboost sa Amerika. Pero siyempre, kabaliktaran din ang epekto nito sa iba. Mas nagmahal ang imported na products. Pati tayo, damay sa pagtaas ng presyo. Kaya yung mga nangyari at ginagawang ito ng Amerika ay hindi lang mga kalaban niya, pati kakampi ay damay. Sa madaling salita mga kaibigan, parang ex mo lang. Sobrang siloso. Ayaw niyang may ibang makinabang, kaya binabakuran niya para maproteksyonan yung kanyang minamahal. Pero sa huli mga kaibigan, yung mga kaalyado at tayo na malapit sa Amerika ay magdudusa. Dahil tataas ang presyo mga kaibigan ng mga pwede nating angkitin sa ibang mga bansa. Kaya nga mga kababayan, kung gusto nyo maging updated sa mga ganitong klaseng kwento patungkol sa relasyon natin sa Amerika at sa mga kaalyado niya, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang video nito. Siyempre, mag-subscribe ka na rin para hindi ka maiwan sa mga balita na meron ang Amerika at ang Pilipinas. O, saan man kayong dako ng mundo, mga great Pinoy, salamat at keep safe.